Sa linya na natin mga kapuso si Senador Erwin Tulfo, Vice Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee. Senador, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Sir Joel, Ma'am Weng, good morning po. Thank you for inviting me sa inyong programa po. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Senador, do sa oras na ibibigay sa inyo dito po sa pagdinig, ano ang una niyong tutuntunin? Doon po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control projects po natin. Well, actually, mag-uusap pa lang kami ni Senador Dante Marcoleta dahil siya po yung chairman ng Blue Ribbon. So I will go to his office probably in about 30 minutes para paano yung flow. Pero definitely, Sir Joel, ang target natin dito para mabunyag sino-sino, yung mga nakinabang dyan, sino-sino ang mga kumita, at gaano na nila katagal na ginagawa ito, Sir Joel. Kasi I believe hindi lang itong sa flood control, lalo sa DPWH. Marami pa mga proyekto na hindi lang sa flood control, kundi matagal na yung nakawan ng budget dyan sa DPWH, Sir Joel. Ang pangambaw namin ni Weng, baka may mabanggit pong mga kasama ninyo sa Kongreso. Wala tayong magagawa, Sir Joel. Sabi ko nga, nag-usap kami kahapon ni Senador Marcoleta, tamaan na ang tamaan, kaibigan, kamag-anak, kasamahan, mataas na opisyal. Unfair naman ako, puro ididikdik lang natin yung mga taga-DPWH. Yung mga yan naman, nasunod lamang ho yan. Di ba? At saan ba galing ang pondo? Sinasabi, doon nga galing sa Kongreso yung pondo. Kaya meron hong kinalaman dyan. Hindi po pwedeng dyan lang po sa DPWH ho yan. Ano ang endgame nito, Senator, na nakikita ninyo? O sige, nandiyan yung mga kontratista, may mababanggit. May, kayo naman ay recommendatory lang. Halimbawa, may findings kayo na may katiwalian talaga. Ano yung dapat asahan ng taong bayan doon sa dulo? May makakasuhan ho, may mananagot, may masisibak ho dyan, definitely. Hindi rin ako papayag na ganun-ganun lang, na slap on the hand lamang ho. Hindi ho po pwede yun. Kailangan ho may managot. Ninakaw ho yung pera, hindi po ba? 544, nagpayaman ho sila. Pera ho natin lahat yan. Pera ko, pera ho ninyo. Dahil sinakripisyo natin, nagbayad tayo ng mga buwis. Ang dami ho natin mga kinaltas-kaltas ho sa atin, tagatapos sila lang ho magpapayaman. Hindi ho po pwede. Dapat may managot. Meron ho talaga. So kahit senador, kongresista, top officials ng DPWH, pati mga kontratista, kasi sila, siyempre may principal, may kasama sa krimen, hindi ba? May accessory. Yeah. So lahat po sila ay dapat masampahan ng kaso, Senator. Opo, recommendatory lang naman ho kami. Yes. Talagang i-recommend ho namin yung aming committee na magsampa po ng kaso, whether yan po ay kung naalala ho ninyo, parang ho yung sa pork barrel dati, may mga tinamaan ho ng mga congressman, may mga senador pa nga ho. Bahala na po ang korte na magsasabi, ito may kinalaman, ito walang kinalaman. Pero kung ano lalabas ho sa aming investigasyon, yun ang i-recommenda ho namin, nakasuhan. O baka sabihin ninyo moot na itong tanong ko kasi mag-uumpisa na kayo. Pero talaga bang kailangan na kayo yung mag-imbestiga, kayo yung humusga kung sino may kasalanan dito, kung involve yung kasamahan ninyo o kasamahan po sa Kongreso? Trabaho po kasi yun ng Blue Ribbon ho, yung accountability officials. May nagtanong din sa akin kagabi, sabi payag daw ba kami na magkaroon ng independent investigating body? Sabi ko, why not? Di ho ba? Para malaman natin, ang direksyon para black and white, clear na doon patutungo yung investigasyon. Hindi yung lilihis yung isa kasi kasamahan. Kailangan dapat iisa yung tinutumbok. Sino-sino ang mga nasa likod nito? Magkano ang kinita? Yun ho. Kung dapat kasuhan po. Di ho ba? Kung halimbawa mayroong mabuo na independent body, Senator and Joel, itutuloy pa rin ba ng Senate Blue Ribbon Committee o mas mabuti mag-hands up kayo? Kaya ko po natanong yun kasi sa dulo kung sabay pa rin kayo, paano kung magkaiba ang direksyon ng investigasyon pati ang resulta? So kanino yung mamamayani, hindi po ba? Opo, tama ho kayo. Yan ho, kailangan pag-usapan muna po ng komite ng Blue Ribbon sa pangunguna po ni Chairman Marcoleta kung ano hong mangyayari kung meron na hong isang independent body. Opo. Okay, kung may hindi umattend, 15 ho yung inimbitahan natin, mga top 15 contractors po ng gobyerno. May mga maaaring hindi umattend po doon. Aasaan ba yung mga contempt, subpoena?
sa Opo. kanila, Senador. Nako sir, binanggit po sila doon, Sir Joel, hindi po pwedeng hindi sila mag-a-attend. Ako mismo magsasabi kay Senator Marcoleta, i-contempt na ho yan dahil malinaw po, inimbitahan ho sila eh. Okay, sige. Abangan namin yung development, Senador. May habol lang ako. Sige. Nasa gitna po ng kontrobersya DPWH, hinug na ba panahon para sa balasahan top to bottom, Senator? Meron daw balasan sa district engineers. Yan daw po Sapat ang na ba yun? recommendation. Senador. Depende po sa Pangulo yan, Ma'am Weng, Sir Joel. Nasa Pangulo po yan, nasa executive po yan. So kung ano ang gusto ng Pangulo, lahat tayo magagawa. Pero kung ako, gusto ko, sana nga may balasahan po. Alright. Senador, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank Good you. morning. Good luck po sa Salamat po. investigasyon. Thank you po. Good morning. Thank you. Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee.